Hello, everyone! Kumusta kayo? Welcome back sa panibagong video. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang isa sa mga pinakamasayang project na ginagawa namin ngayon, ang pagpaplano ng aming dream house. Hindi pa ito ang final construction. Sa ngayon, nasa planning stage pa lang kami. Pero alam naman natin na ang bawat magandang bahay ay nagsisimula sa isang simpleng plano. Excited akong i-share sa inyo kung paano namin ito pinag-isipan at kung bakit ito ang layout na napili namin. Kung gusto ninyong makita ang magiging itsura ng aming future home, samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng video. Isa sa mga pangarap talaga namin bilang pamilya ay magkaroon ng sariling bahay na komportable, praktikal, at sakto lang sa aming pangangailangan. Hindi namin gusto ang sobrang laki na mahirap linisin at mahal i-maintain. Ayaw rin naman namin ng sobrang liit na kulang ang space. Kaya napagdesisyonan naming gumawa ng 90 square meter na bahay. Para sa amin, sapat na ang laki nito para magkaroon ng maayos na living space habang hindi rin sobrang mahal ang magiging construction cost. Naniniwala kami na hindi kailangang sobrang laki ng bahay para maging masaya ang pamilya. Ang mahalaga ay maayos ang design, komportable ang bawat miyembro ng pamilya, at bawat espasyo ay may tamang gamit. Bago ko ipakita ang plano, gusto ko lang maging transparent sa inyong lahat. Hindi naman ako engineer, hindi rin ako architect, at wala talaga akong professional background pagdating sa paggawa ng house plans. Ang lahat ng ginawa ko ay based lamang sa mga experiences ko sa buhay, sa mga bahay na napuntahan ko, at sa mga bagay na sa tingin ko ay magiging practical para sa aming pamilya. Mahilig kasi akong tumingin ng iba't ibang house designs online. Marami rin akong napapanood na house tours sa YouTube at Facebook. Bukod doon, dahil nandito kami sa United States, marami rin akong napapansing magagandang layout ng mga bahay dito. May mga simpleng ideas na talagang nagustuhan ko. May mga design naman na sobrang practical. May mga features na kapag nakita mo, mapapasabi ka na lang ng, maganda pala kung ganito rin ang bahay namin. Kaya ang ginawa ko ay kumuha ako ng iba't ibang ideas mula sa iba't ibang bahay. Hindi ko kinopya ang isang buong design. Sa halip, pinagsama-sama ko ang mga features na nagustuhan ko at inangkop ko ito sa pangangailangan ng aming pamilya. Parang puzzle lang. Pinili ko ang mga design na sa tingin ko ay babagay sa lifestyle namin. Ngayon naman, pag-usapan natin ang layout. Ang aming dream house ay may kabuuang floor area na 90 square meters. Sa loob ng bahay ay mayroon itong 3 bedrooms. Importante sa amin na may sariling kwarto ang mga bata habang mayroon din kaming komportableng master's bedroom. Mayroon din kaming 2 bathrooms. Napakalaking convenience nito lalo na kapag sabay-sabay kayong naghahanda sa umaga o may mga bisita. Isa rin sa gusto naming idagdag ay ang pantry. Sa tingin namin, malaking tulong ito para maging mas organisado ang kusina. Mas madaling mag-imbak ng pagkain, groceries, at kitchen supplies kapag may dedicated pantry area. Isa pa sa pinaka-excited kaming magkaroon ay ang walk-in closet o dedicated closet area. Hindi man ito sobrang laki, gusto naming magkaroon ng sariling espasyo para sa mga damit, sapatos, at iba pang gamit. Mas magiging malinis tingnan ang bedroom kapag maayos ang storage. Bukod sa mga ito, gusto rin naming maging open ang pakiramdam ng bahay. Mas gusto namin ang layout na maliwanag, maraming natural na ilaw, at maayos ang airflow. Para sa amin, malaking bagay ang komportableng pakiramdam sa loob ng bahay. Habang ginagawa ko ang planong ito, lagi kong iniisip ang magiging buhay namin sa loob ng bahay. Saan kami kakain? Saan maglalaro ang mga bata? Saan kami magre-relax pagkatapos ng mahabang araw? Paano magiging madali ang paglilinis? Paano magiging komportable kahit tumanda na kami? Hindi lang maganda sa papel ang gusto naming layout. Mas importante sa amin na functional ito sa araw-araw. Kaya bawat kwarto, bawat pinto, at bawat espasyo ay pinag-isipan namin ng mabuti. Sa ngayon, drawing pa lang ang lahat. Plano pa lang. Pero naniniwala kami na ang bawat pangarap ay nagsisimula sa isang ideya. Hindi naman kailangang maging engineer o architect para magkaroon ng vision kung ano ang gusto mong bahay. Ang mahalaga ay alam mo kung ano ang kailangan ng pamilya mo. At syempre, kapag dumating na ang panahon ng actual construction, plano pa rin naming kumonsulta sa mga licensed architect at engineer para masigurong ligtas, tama, at sumusunod sa mga building standards ang magiging final plan.
Sa ngayon, ito muna ang naging paraan namin para mailabas ang mga ideas na matagal na naming naiisip. At sobrang saya sa pakiramdam na makita silang unti-unting nabubuo. Sana ay nagustuhan ninyo ang simpleng house plan na ibinahagi namin ngayon. Hindi man ito gawa ng isang professional architect, ginawa namin ito ng buong puso at ayon sa pangangailangan ng aming pamilya. Excited kaming makita kung paano pa ito mag-i-improve habang papalapit na kami sa araw na may tatayo na talaga ang aming dream house. Kung may mga suggestions kayo o ideas na maaari naming idagdag sa design, huwag kayong maiyang mag-comment sa ibaba. Baka ang idea ninyo pa ang makatulong para lalo naming mapaganda ang aming future home. Maraming salamat sa inyong panunood at sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming journey. Kung gusto ninyong masubaybayan ang susunod naming updates tungkol sa aming lote, house design, at future construction, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang aming page. Maraming salamat, ingat palagi, at sana ay unti-unti ring matupad ang bawat pangarap ninyong magkaroon ng sariling tahanan. Hanggang sa susunod na video. God bless.